Pwede ho bang mag-check muna tayo? Yung mga nandyan po sa football field, kung naririnig niyo po ako, pwede ho bang pumalakpak kayo? Ayun. Yung nandyan po sa metro, yung nakasakay. Wala. Yung nandyan po, sa ba? Sa Girl Scout ground. Girl Scout ba? Girls compound. Okay? Pumalakpak po kayo kung naririnig niyo ako. Ayun. Yung sa boys ba, kasama din? Basketball court. Pumalakpak po kayo kung naririnig niyo ako. Okay. So yung lahat na nakakarinig sa akin, pwede mo bang pumalakpak? Hindi ko po sa parking. Wala. Ayun, yun. Yung nasa Belhasa. Wala. Okay. Pwede mo bang malaman, kasi pang-limang gabi na po natin, tama mo ba? Pwede mo bang malaman kung sino na po yung naka-limang gabi na hindi naliligo? Marami naman mo talaga hindi nakakaligo sa lamig, di ba? So palakpakan mo natin yung mga naka-limang gabi na. Okay. Pwede mo bang magkwento? Hindi. Alert. Hi. Pwede. Okay. Mahaba-haba ko ito. Tama-tama, wala ng metro bago matapos to. Okay. Maring narinig niyo na ako ito, pero uulitin ko lang for the sake of its purpose. Si Victor, na asawa ni Yvonne, may kilala nyo? Yeah. Diba? Two wives. At asawa din ni... Sino yun? Sabi ko na nga ba? Okay. Si Yvonne, may anak siya. Ano pangalan? Ayun. Ayun naman pala eh. Wala na, tapos na yung kwento. Minsan, si Victor ay talagang akala ng iba maswerte o minsan malas ang tao na ito. Kasi namatay yung asawa niyang si Yvonne. Nung mamatay si Yvonne, sabi ng mga tao sa kanya, si Mamang at saka si Manang, sabi niya, Victor, ang malas mo naman, yung pinakamamahal mong asawang si Yvonne, na siyang naaalala mo lang pag nagkaka-amnesia ka, di ba? Ay namatay pa. Ang malas mo. Sabi ni Victor, swerte, malas, Diyos lang ang nakakaalam. Ayun pala, may video. Ayun. Nasusundan mo ba ako? Sige, okay. Dito naman ako. Okay. Okay. Tapos, sabi ni Victor, swerte, malas, Diyos lang ang nakakaalam. Lumipas ang ilang buwan. Dumating si Janine nang hindi niya inaasahan. Na-in-love si Janine sa kanya. Na-in-love siya kay Janine. Nung nagkatinginan sila, muntik na siyang mag-collapse dahil na-in-love siya. At naging mag-asawa sila. Ang sabi ngayon ng mga tao sa kanya, Victor, buenas mo naman kasi nawala si Yvonne pero dumating si Janine. Ang sagot ni Victor, swerte, malas, Diyos lang nakakaalam. Pagkatapos ng ilang buwan, nilusob ang bayan. Nilusob ang bayan nila Victor. At pagkatapos nito ay umalis sila at pumunta sa isang lugar. At dahil doon, yung kanyang anak na si Marcos
nagkasakit sa hindi inaasahan. Malubhang sakit. Ang sabi ng mga tao sa kanya, Victor, ang malas mo naman. Nilusob na yung bayan natin. Ito ngayon, ikaw, nagkasakit pa yung anak mo. Ang sabi ni Victor, swerte, malas, Diyos lang nakakaalam. Pagkatapos ng ilang buwan, tinawag ang lahat ng kalalakihan upang kalabanin yung makalukusog sa kanilang bayan para ipagtanggol ang bayan. So lahat ng mga anak na lalaki ay pinatawag para humarap sa giyera. Isa lang ang anak na lalaki na naiwan, si Marcos, kasi may sakit siya. Ang sabi ng mga magulang kay Victor, Victor, swerte mo naman, hindi napasama ang anak mo sa giyera. Ang sagot ni Victor, swerte, malas, Diyos lang nakakaalam. Pagkatapos uli ng ilang buwan, yung alagang kabayo ni Victor, na ang pangalan ay Vice, wala pa, Vice lang okay, ay umalis. Yun lang ang pinagkukunan niya ng hanap buhay, umalis pa. Sabi ng mga tao sa kanya, Victor, napakamalas mo naman. Yung nag-iisang kabayo mo na pinagkukunan mo ng hanap buhay mo, umalis pa. Ang sagot ni Victor, swerte. Diyos lang nakakaalam. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik ang kabayo. Makaba pa rin ang baba. Pagbalik ng kabayo, may kasama siyang 30 kabayo. Nakapag-recruit. Ganon siya katindi. Pagdating, tuwan-tuwa yung mga tao. Victor, napaka-buenas mo. Umalis ang kabayo mo, ngayon bumalik, nagdala pa ng 30 kabayo. Ang sagot ni Victor, Diyos lang nakakaalam. tapos na ang kwento. Mga kapatid, swerte, malas, Diyos lang talaga ang nakakaalam. Kasi ganito kapag kumilos ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Yung imposible sa iyo, yung imposible sa akin, posible sa Diyos. Amen? Amen. Kaya swerte man sa iyo, malas man sa iba, Diyos lang ang nakakaalam kung swerte yan. Si Maria at saka si Elizabeth sa Ebanghelyong ipinahayag ngayong gabi. Kung titingnan ho natin, swerte ba si Maria? Bata pa ho siya. Pero binigyan siya ng napakabigat na trabaho, na responsibilidad, ang maging ina ng anak ng Diyos. Kaya niyo ba yun? 12 years old, sabi ng Biblia. Tapos mabubuntis ka na walang kinikilalang ama. Excuse me halimbawa mangyari yun sa inyo, sister. Ang hirap ipaliwanag mo. Di ba? Paano mo sasabihin yun? Pero si Maria, sa tingin ng iba, ang makalas ng baktal ko. Napakabata pa niya para magkaroon ng matinding responsibilidad sa buhay. Pero swerte, malas, Diyos lang nakakaalam. si Maria, nung sinagot niya ang Diyos, opo, mangyari na ang kalooban mo sa akin. Ano nangyari? Ang buhay ba ni Maria ay wala ng pasakit? No. Hanggang sa huling yugto ng buhay ng anak niya, nandun si Maria at dumurugo ang puso niya habang pinagmamasdan ng anak niyang ipinapako at namatay sa krus. Swerte, malas, Diyos lang nakakaalam. pero walang imposible sa Diyos. Dahil sa tingin natin na malas, swerte pala yun dahil yun ay nakaplano sa Diyos. Ilan kaya ang katulad ni Maria
na nandito ngayon? Hello? Ilan kaya? Ilan kaya ang mga anak na nandito ngayon na hindi na nakapag-asawa? Totoo. Hindi na nakapag-asawa kasi mas maaga silang umako ng responsibilidad para sa pamilya. Di ba? Ilan kaya ang mga anak na nandito ngayon? Hindi sila pangit. Diba? Extra si ano. Hindi rin sila kapagitan. No? Pero bakit hindi sila nag-asawa? Kasi nung hinamon siya ng boyfriend niya at the age of 25, pakakasalan kita. Ang sabi niya, hindi pa ako ready. May pinapag-aral pa ako. Hintayin mo ako. Naghintay. Pag nakatapos si Bunso, okay na. Ang problema, si Bunso, nung nalapit ng graduate, nagtanan. Sabi niya, hindi ako pwedeng mag-asawa kasi buntis ang nanay ko. Hindi ko inaasahan at the age of 80, mabubuntis siya. At ang tatay ko ay stroke. So hindi ko naintindihan kung bakit. At nung na-ultrasound, triplets. Pag-aaralin ko lahat yun. Hihintayin mo ka ba ako? Hindi na nakapaghintay. Nanindigan ang tao ito para sa pamilya niya. Swerte, malas, pero bakit hanggang ngayon nakakasurvive siya sa buhay niya dito? Kasi ang tanging inspirasyon niya, yung pamilyang naging dahilan ng lahat ng sakripisyo niya. Swerte, malas, Diyos lang ang nakakaalam. Ilan sa atin ang katulad ni Maria na umako ang responsibilidad, minaliit ng lahat. Naalala ko, doon sa parokyang pinanggalingan ko sa Quezon City. August 2013. Hindi ko makakalimutan to. Nag-iikot ho ako, 1 month ko yun, 3 times a week, para bisitahin ang lahat ng may sakit na sakop ng parokya ko. Pagdating ko sa isang bahay, nakausap ko ng masinsinan yung tatay. Umiiyak yung tatay. Habang ikinikwento ang buhay niya, dahil may sakit na siya. Nasa kama na lang yung tatay. Hindi na siya makatayo dahil na stroke. Alam niyo, yung kwento ng tatay, habang kumukwento siya, lumuluha talaga siya. Kasi masyado niyang minaliit yung isang anak niya. Sorry yung anak niya kasi bading. Binaliit niya. Halos itakwil niya. Kasi hindi niya matanggap na ito ang anak niya. Hindi niya matanggap. At habang itikwento ng tatay ito, talagang humahagulhol siya. Tumutulo ang luha niya at saka yung sipon niya. At lalong humagulhol yung tatay nung magtagpo ang luha at sipon dito sa gilid ng bibig niya. Sabi niya, maalat pala. Pero alam niyo, yung tatay na to, sabi niya, itong anak niya, na halos itakwil niya, ito lang ngayon ang naiwan sa kanya at nag-aalaga sa kanya. Kung sino pa yung binaliwala niya, kung sino pa yung binaliit niya, ito pala ang dadamay sa kanya sa hirap at ginhawa. Swerte, malas, Diyos lang nakakaalam. Maaaring ikaw ay nasa sitwasyong ganito ngayon. Noon, malas ka sa pamilya mo nung hindi ka pa nakarating ng Dubai.
Ngayon, ang tawag sa'yo, dati, ang tawag sa'yo, buong pangalan mo, Procopio. Pero ngayon, swerte, malas, Diyos lang ang nakakaalam. Pag umuwi ka sa inyo, espesyal ka. Ay talagang nangiinig ang mga manok pag umuwi ka sa inyo. Kaya once a year, yung mga manok, nangangatog ang tuhod. Nandito na naman siya. Isa na naman sa atin ang mamamatay. Kasi tinola ang paborito mo. Di ba? Kasi, ito ka na ngayon. Pero noon, ni itlog hindi mailaga sa'yo. Swerte. Malas. Nakakaalam. Si Elizabeth, baog siya. Wala siyang kakayanan na mga anak. Milagro na lang ang hinihintay. Dumating sa punto niya, sa buhay niya, na halos nakalimutan niya na. Pero dumating din sa punto ng buhay niya, na binigyan siya ng anak. Dati, parang itinatakwil siya ng lahat. Kasi ang kalagayan niya ay parang isinumpasan ng Diyos. Pero nagkaanak siya, at ang naging anak niya, sino? Alam ko, maraming party ngayon at mukhang galing kayo sa party kasi mukhang lasing kayo. Sino? Si Juan Bautista. Hindi birong anak ito. Espesyal na anak. Swerte. Malas. Diyos lang ang nakakaalam. Kasi walang imposible sa Diyos. It is an experience of hopelessness, but in the moment of hopelessness, God became her hope. Ilan din kaya sa atin ang katulad ni Elizabeth? Hindi totoo na ang lahat ng karanasan ng kawalan ay wala talaga. Disyerto ang lugar na ito. Pag sinabi mong disyerto, kawalan. Pero bakit ka nagkakaroon sa lugar ng kawalan? Saan mo binubuhay ang mga mahal mo sa buhay? Sa lugar ng kawalan. Disyerto. So, hindi lahat ng kawalan ay kawalan sa buhay. Pwede mo bang magkwento ulit? True story na po ito. Kung may kamag-anak ko ako na nandirito ngayon, please huwag mo akong isumbong sa tita ko. Kwento ito ng buhay ng tita ko. Tuwang-tuwa ako sa tita ko ito. Ang napangasawa ng tita ko, yung tito ko, of course. Nung ang tito ko, siya yung naghahanap buhay. Mayroon silang 4 na anak. 3 babae, 1 lalaki. Maalwan ang buhay. Ayos. Pero sa hindi inaasahan, na-stroke ang tito ko. Biglaan. So hindi na talaga siya makakilos, hindi na siya makapagtrabaho. So kailangan siyang alagaan sa bahay niya siya. Yung tita ko, hindi niya alam ngayon kung ano ang gagawin niya at kung paano buhayin ang pamilya niya. Kasi grade 6 lang ang natapos niya. So, paano niya ngayon pag-aaralin yung mga anak niya? Kasi 3 yung college niya nung time na yun. Isa lang ang alam niya. Magluto. At itong tita ko na to, hindi man lantaran pero masyado siyang dina-downgrade ng pamilya. Kasi nga, wala siyang pinag-aralan. Pero yun lang ang pagluluto ang alam niya. So para buhayin ang pamilya niya sa Makati,
Ang ginawa ng tita ko, nagluto siya. Tapos kung saan yung may construction, hindi siya connected doon sa mayor ng Makati. Okay? Wala po akong sinasabi. Nagtitinda siya. Dahil masarap yung luto ng tita ko, ang daming bumibili, nauubos lagi. Ang natitira na lang kaldero. Kasi hindi talaga makain eh. Ngayon, nagustuhan, hinahanap lagi yung luto niya. Sa pagsusumikap ng tita ko, nakatapos yung isang anak niya, nagtrabaho. Tinulungan siya ng anak niya. Yung sweldo, itinutustos para gastusin, para palakihin ang negosyo ng nanay. Nakatapos ulit. Yung pangalawang anak, yun ang tumulong sa kanya kasi marketing ang natapos para ayusin ang negosyo. Nagkaroon sila ng karinderya. Nagkaroon sila ng ilang pwesto. Ngayon, meron silang pwesto sa St. Francis Square. Ngayon, meron silang catering. Ngayon, ang pinakamayaman sa pamilya ng tita ko, siya. Ngayon, ang ginagawa niya, ang office niya sa Mega Mall. Kasi pagdating ng umaga, pagkatapos na magluto, pupunta na siya ng Mega Mall dahil magbibingo. Yun ang office niya. Susunduin naman siya sa hapon, uuwi siya. Natalo siya o nanalo, okay na. Sino mag-aakala na sa karanasan ng kawalan, siya ngayon ang pinakamayaman? Swerte? Malas? Walang imposible sa Diyos. Kaya itong tita ko ito ay talagang sumimba. Ay talagang simba. Pag nagdasal, dasal. Kaya yung tuhod ng tita ko, maitim. Sa kaluluwa. At ngayon nakita ko, yung loo ng tita ko maitim na rin. Kasi hindi lang luhod, dumadapa na rin. Kasi gano'n niya, nagkikilala ang Diyos niya. Ang siyang tumulong sa kanya. Ilan din kaya sa atin ngayon ang nasa ganitong kalagayan? Na dati, hirap na hirap ka, pero nagtyaga ka, ngayon dinadanas na ang kaalawanan ng buhay. At kung babalikan mo ang iyong nakaraan, sasabihin mo, swerte, malas, Diyos lang talaga ang nakakaalam. Dahil walang imposible sa Diyos. Kaya ito naman po ang aking hamon sa ating lahat ngayon. Swerte, malas, Diyos lang nakakaalam kung kailan matatapos itong misang to. Hindi, tatapos ko na to. Di ba? Kung ikaw ngayon ay medyo bigo, malamig ang Pasko, kaya hindi mo makanta yung Pasko na sinta. Ang kinakanta mo ngayon, single bell, single bell, single all the way. Diba? Single bell. Yun ang kanta mo ngayon. Kung nasa sitwasyon ka na ito, sabihin mo sa sarili mo, swerte, malas, Diyos lang ang nakakaalam. Malay mo. Malakin mo. Pagkatapos ng simbang gabing ito, ikaw pa rin. O malay mo, yung katabi mo ngayon, na sinasabi mo, ano ba naman ito? Hindi na putok ito. Nangangamoy na, bomba! Pero yan pala, ang taong magpapakilig sa'yo. Diba? Siya pala, swerte, malas, Diyos lang nakakaalam. Kung ngayon, lubog ka sa utang, dahil ang credit cards mo, matindi. Malay mo. Malay mo. Darating yung panahon, makakaahon ka rin. Sabihin mo lang sa sarili mo, swerte, malas. Kung ngayon, hindi maayos ang relasyon mo. May gusot ang relasyon nyo ng pamilya mo. Pero saan pa kaya pupunta?
Sa bawat problema ay mayroong solusyon. Maaring hindi lang ngayon. And just tell and remind yourself once again, swerte, manas, Diyos lang ang nakakaalam. Hindi ho ba? Hindi pa ba swerte yung makarating ka sa lugar na ito? Ilan ngayon sa atin, sa Pilipinas, ang walang trabaho? Ikaw ngayon ay naghihintay na lang ng trabaho. At kung wala ka pa rin trabaho, marami pa rin oportunidad para magkatrabaho ka. Swerte, malas, Diyos lang ang nakakaalam. Kaya mga kapatid, ito naman po ang hamon ng simbang gabi sa atin. Huwag naman po sana tayong mawalan ng pag-asa. Kasi kapag nawalan ka ng pag-asa sa buhay, isa lang ibig sabihin nun, pati yung Diyos, ba't maliit ito? Ito ba yung anak? Pati yung Diyos na inaasahan po natin, ay hindi na rin natin maasahan. Ang tanong ko ngayon, umaasa ka pa ba na may magagawang mabuti ang Diyos sa iyo? Yes or no? Yes! So kung gano'n, umasa ka na may magagawa ang Diyos sa iyo. At please, huwag mong tatawaran ang pwedeng magawa ng Diyos sa iyo. Dahil walang imposible sa Diyos. Amen? Amen. Kung pumupunta ka sa simbang gabing ito at naghahanap ng milagro, nakikiusap po ako. Tama na. Dahil marahil napakarami mo ng milagrong naranasan sa buhay. Pwede ho ba umuwi ka sa gabing ito at ikaw naman ang magbahagi ng milagro ng Diyos? Hindi pa ba milagro yan? Na nung umalis ka ng bahay niyo, nakasibangan ka. Uuwi ka ngayong gabi na nakangiti. Sasabihin ng mga kasama mo sa bahay, ngumiti na ang bruha. Milagro. Hindi ba milagro yan? Bumait na ang bruha. Di ba milagro yan? Now go home and do not look for miracles anymore. Rather, allow yourself to be God's miracle to others. Hello? Pwede mo bang request ko lang sa lahat ng nakakarinig sa akin? Pakisabi naman dyan sa katabi nyo. Kung babae yan, sabi mo, mare. Kung lalaki yan, sabi mo, pare. Pwede bang gumawa ka ng milagro pag uwi mo? Pare, Yung maayos na milagro. Bakit bang milagro yan? Baka naman sabihin, ay, gumawa ako. Sabi na silang paro, gumawa ka ng milagro. Lilinawin ko. Yung milagro malalaman nila na may Diyos sa buhay mo, hindi may demonyo. Baka milagro ng demonyo yan, hindi milagro ng Diyos. Go home today, or tonight pala, and be God's miracle to others. Amen? Amen?